It was just an accident, Justin. Just be with me. I got her test results. Kung meron akong kailangan malaman, tell me. Binahagi ni Moises kay Maxine na dati ay pangarap lang niya na maging architect dahil pangarap niyang makapagtayo ng bahay para kila Mang Estong, pero hindi siya makapaniwala kung saan na siya dinala ng pangarap niya. Nakangiting sinabi ng dalaga na ang layo na dahil galing siya ng Hidalgo at nakarating na siya ng Pilapil. Kinwento ng binata na dati ay ayaw ng tatay niya na pumasok siya sa Crestwood, na kahit nakapasa na siya na kung hindi siya tumuloy ay wala sana siya sa Pilapil. Sinabihan naman siya ng dalaga na hindi sana niya nakilala si Justine at hindi siya pinahirapan ng mga sagrados. Agad namang sinabi ni Moises na kapalit nun ay hindi sana niya nakilala ang dalaga. Sabay humarap siya kay Maxine at sinaad niyang may gusto siyang aminin sa kanya na inamin niyang mahal niya ang dalaga. Hindi na nagdalawang isip pa si Maxine na inamin din niyang mahal niya si Moises, kaya nagtitigan sila hanggang magalikan na ang dalawa. Nasa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Moises ay naranasan niyang maging masaya sa piling ni Maxine. Nang magising naman si Felicia ay nasa tabi na niya ang daddy niya na agad niyang kinumusta at agad namang sinabi ni Felicia na masakit pa rin ang sugat niya, pero mas masakit pa rin sa kanya yung gustong ipagawa ng mami niya na iwan na niya si Justine. Pinaliwanag naman ni Henry na kapakanan lang niya ang iniisip nila dahil mahal na mahal nila ito. Kinagabihan naman ay pinagmasdan ni Matias yung family picture nila, maging ang larawan nila Maxine at Maki. Sabay umupo siya sa tabi ng dalaga habang natutulog ito. Habang nasa labas naman si Moises ay naalala niya ang nakaraan kung saan laging nagagalit si Mang Estong sa kanya, lalo na nang masira yung bahay nila dahil sa bagyo. Nawala silang pangpaayos dahil pinambayad niya ng tuition niya sa Crestwood, kung saan nanindigan siyang pagka-graduate niya bilang architect ay magkakaroon na siya ng trabaho at mag-iipon siya para yumaman sila at makapagpapatayo siya ng isang mansyon at ililipat niya sila doon. Nakakayanin niya kahit ilang bagyo at hindi na mauulit pa ang pagkasira ng bahay nila. Bumalik ang pag-asa sa puso ni Moises, kaya sa sandaling yan ay ginuhit niya ulit yung plano ng bahay na gusto niyang ipatayo para sa kanyang pamilya. Habang nagkunwaring nagdadasal naman si Justine na pinavideo niya kay Kelvin, sabay inutusan niyang i-post na niya yung video na kinuha niya. Harap-harapang tinanong ni Leon si Justine kung sigurado siyang mapagkakatiwalaan pa rin si Kelvin, na sunod na sinabi ni Tyrone na kahit sinalo niya yung batong binato sa kanya, ay bala naman ang sinalo niya para kay Moises, na hindi pa siya nagpapaliwanag kung bakit niya ginawa ang bagay na yun. Nagbalusot naman si Kelvin na ginawa niya yun para hindi sila madiin, lalo na kung may mamatay na naman ay sila na naman ang ididiin ng mga tao kung may isang buhay na naman ang masasawi. Buhay ni Kelvin ang kapalit para sa kaligtasan nila Moises dahil pilit siyang kukuha ng impormasyon para makita niya at malaman kung ano ang mga plano nila kila Moises, na mawarningan niya ang kanyang mga kaibigan bago pa maisakatuparan nila Justine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.